Napablessing na namin ang aming bagong bahay at lilipat na rin kami. Pero sabi sa akin, Mr. papakainin pa rin daw namin ang mga magulang niya. Kaya't ang sabi ko, magtrabaho na siya. Na dahil kaya nga kami bubukod ay para makapag-ipon ako dahil manganganak ako. Hindi ko rin naman masisi. Dahil kahit ako, hindi ko matitiis ang magulang ko. 33 years old na ako at meron akong 2 anak na parehong high school. At ngayon nga ay buntis ako sa hindi inaasahang pagkakataon. May sarili kaming bahay at napaganda ko to. Katabi namin ang mga kamag-anak ng mister ko, pero hindi sila masaya sa achievements ko. Malaki kasi ang inggit nila sa akin at nakikipag-away sila sa mister ko at laging basag ang sliding window ko. Na dahil nga matindi sila kahit na barangay walang magawa sa kanila dahil sa sobrang gulo nila. Hanggang sa iniwan ko na nga yung bahay namin doon at pinaupa ko na lang. Nagpagawa ako ng bahay sa kabilang barangay lang at tabi ng biyanan ko. At habang ginagawa yung bago naming bahay ay tumira kami sa mga in-laws ko. Walang trabaho ang mga biyanan ko pati na rin ang hipag kong meron ding 2 anak. At ang mister ko naman ay taon na rin na walang trabaho. As in na ako lang pero okay lang naman, kaya ko naman kasi. Hatid sundo niya sa school ang mga anak ko dahil magkaiba sila ng mga schedule. At ganun din ako. Malakas akong kumita, pumapasok ako ng 5 times a week sa isang clinic at taga-ahente ako ng kahit na ano. Lupa, insurance, ang laan ng mga sasakyan at marami pang ibang mga sideline. Kaya't nakakapag-provide ako kahit na walang trabaho ang lahat ng kasama ko sa bahay. Ni ultimo, bisyo ng asawa ko, bisyo ng biyanan kong lalaki, sigarilyo, alak ay sa akin kinukuha ng mister ko. Kakapagod na rin. Nasa lakas kong kumita ni kahit piso ay wala kong ipon. Dahil kung nakakatulong ako sa in-laws ko ay mas gusto kong tulungan ng mga magulang ko. Kaya tuwing kumikita ako, nagpapadala ko ng 500 to 1K pambili nila ng ulam. Na kahit na hindi naman sila nahingi. May kapatid din ako na college at ako rin yung nagpapabaon sa kanya. Na yun naman ay walang problema sa akin kasi gusto ko yung ginagawa ko. Ang bisyo ko naman ay mag-grocery at magluto at ito yung nagpapawala ng stress ko everyday. Pero ngayon ay naiisip ko na ilang buwan ba ako mag-stop na kumayod dahil manganganak na rin ako. At paano kami? Etong month na to ay lilipat na nga kami sa bago naming bahay. Na napablessingan ko na rin pero ang sabi sa akin ng mister ko, papakainin pa rin daw namin ang mga magulang niya. Ang sabi ko sa kanya, magtrabaho na siya para sa mga magulang niya. Na dahil kaya nga kami bubukod ay para makapag-ipon ako dahil manganganak ako. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit ako, hindi ko rin matitiis na hindi kumain ng magulang ko. Pero kasi bumaliktad na ang sitwasyon namin. Ako na yung bumubuhay sa amin dahil mas malakas akong kumita. Dalas na umiiyak na lang ako dahil pagod na ako kakadiskarte. Na kahit na nga lumalaki na rin yung tiyan ko. Bago ako pumasok, nagluluto na ako ng almusal at meron na ring tanghalian. Pag uwi ko, ako pa rin na magluluto dahil ako ngayon may dala ng pagkain. Nakakapagod dahil kahit na day off ko, hindi ako nahinto. Kahit ang paglalaba ay sa akin. Bigyan niyo naman ako ng advice, Mami Len, kung tama bang akuin ko yung in-laws ko. Na kahit na mga kapatid ng mister ko na may trabaho naman ay obligasyon ko ba rin. Iniiyak ko na rin to sa nanay ko dahil ang sabi ko sa kanya, nakakapagod ng maging mabait at ang hirap humindi. Letter sender, Juliet. Hindi ka papagod kasi kinakaya mo pa Nagtatanong ka pa talaga kung tama yan. Oo naman, tama yan. Sintihin mo sila hanggat kumikita ka at malakas ka. Huwag kang mag-ipon para sa future ng mga anak mo. Akuin mong lahat ang responsibilidad mula pamilya mo hanggang in-laws mo. Yung mister mo at biyanan mo, sulta lang ng sulta ng pambisyo hanggat hindi critical. Mag-ipon ka na rin ng pamburyal nila para hindi ka mag-adjust sa huli. Sabi mo, stress reliever mo yung pagluluto at pag-grocery. O huwag kang hihinto. Lahat ng pinaglibagan nila, tama yan, ikaw yung magkorkor. O di ba kinakaya mong lahat? O di iyan, inaabuso ka na. Kapag bumigay na ang katawan mo at wala ka ng silbi, dyan ka lang magsisisi. Alam mo kung sinong mas kawawa sa huli. Syempre yung mga anak mo kasi inuna mo magpauto kaysa i-secure yung future nila. Hanggat hindi ka baldado, wag kang titigil. Total naman sabi mo, ginusto mo yan. Stress reliever mo yan. Hindi bait ang meron ka. Utu-utu ka. Alam mo kung anong malaking problema sa kwento? Ikaw.